Bulls interesado kay Lillard. Nagalit si Green. Nagsanay na, kasama si Dwight Howard, at Buddy Hield. Sulit para sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Chicago Bulls ay isang veteranong koponan sa ngayon at sinisikap nilang makipagkumpetensya sa mga huling season. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga mahuhusay na manlalaro sa roster, nabigo ang koponan na manalo sa isang series sa huling 2 season. Bagamat marami ang nanawagan sa kanila na muling bumuo muli ng panibagong lineup. At tila ang mga bagay na ito ay narinig na ngayon ng organisasyon. Dahil ayon sa report, interesado ang Chicago Bulls na gumawa ng win-now trade. Sinabi ni NBA insider na si Kyle Neubeck na sinusubukan ng Bulls ngayon na makuha itong si Damian Lillard. Ang koponan na narinig ko, gumawa ako ng tawag para masiguro ang pangyayari. Ako ay nakipag-usap sa iilang mga tao, at dito'y nakumpirma na isang klaseng wildcard ang sitwasyon, at ang pumasok sa dark horse na koponan sa mix ay ang Chicago Bulls, ayon kay Kyle Neubeck. Alam ko na ang Bulls, sa kabuuan ngayong off-season, medyo lumabas ang usap-usapan sa kanila, ang kagustuhang mag-move on dito kay Zach LaVine. Ngunit ang Bulls ay tinapos ang usapang ito sa publiko, bilang isang walang katotohanan. Ang suggestion ay lumabas doon na kung mailipat nila itong si LaVine gusto nila ng star-level na kapalit, mga batang manlalaro, picks, mga bagay na may upside. Habang nagsisimula silang mag-retol at muling isipin ang magiging itsura sa kanilang roster. Ang narinig ko nitong mga nakaraang araw, ay mukhang sinusubukan nilang ilipat si LaVine, bilang bahagi ng isang multi-team deal, para makita kung magkaroon nga ba sila ng tsansa, para sa Damian Lillard sweepstakes. Alam na ng lahat na gustong mailipat ni Damian Lillard sa Miami Heat. Gayunpaman, kung ang isa pang koponan ay nag-aalok at nagpapakita ng pinakamahusay na deal. Ito ay lubos na pagkakataon na ang Portland Trail Blazers ay handang ilipat siya sa prangkisa na iyon. Hindi na sorpresang susugal ang mga koponang ito, dahil si Damian Lillard ay nakapag-average ng 32.2 points, 4.8 rebounds, at 7.3 assists kada laro para sa Trail Blazers noong nakaraang season. Habang nakapag-shoot ng 37.1% mula sa 3-point range. Tiyak na maaari siyang maging isang difference maker para sa Chicago Bulls. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang shooting guard na si Buddy Hield ay isa sa pinakamahusay na 3-pointer marksman sa NBA. At ang kanyang skill set ay isa sa pinakamahalaga sa modernong laro ngayon. Naging maganda ang season niya sa Indiana Pacers noong nakaraang taon. Ngunit tila siya at ang prangkisa ay malapit ng maghiwalay. Ang isang kamakailang ulat mula kay Shams Charania ng The Athletic ay nagsiwalat na si Buddy Hield at ang Indiana Pacers ay nagtutulungan ngayon upang makahanap ng angkop na trade para sa shooting guard. Kahit na ang Pacers ay nag-aalok kay Hield ng extension. Ang mga pangyayari ay naging malinaw lamang na hindi ito nagustuhan ng gwardya. Pagkatapos matigil ang mga negosasyon sa pagpapalawig ng kontrata, sinimula ni Buddy Hield at ng Indiana Pacers ang isang dialogue para magtrabaho sa paghahanap ng potensyal na pakikipagkalakalan sa ibang koponan, ayon kay Charania. Si Hield ay bukas sa isang trade sa ibang lugar, ayon sa mga rival teams na pinagmumulan sa detalye. Ngunit wala pang kasunduan ang nangyari at walang anumang kasalukuyang mahalagang pag-uusap sa alinmang iba pang koponan. Nag-offer nga ang Pacers kay Hield ng extension nitong mga nakaraang linggo. Ngunit pinaniniwalaan na ang kanilang panukala ay ramdam na hindi ito sinang-ayunan ng 7-time guard. Ito ay malinaw na ang pinakamahusay na bagay para sa magkabilang panig sa ngayon ay gawin na lamang ang isang kalakalan. Ang Indiana Pacers ay malinaw na handa ng kumuha ng iilang mga input mula kay Hield kung saan man siya lilipat, at ang trade sa kanya ay maaaring makakuha sila ng iilang halaga bilang kapalit. Si Buddy Hield mga kaibigan ay malaking bagay pa rin sa isang contender team. Dahil noong nakaraang season, nakapag-average si Hield ng 16.8 points, 5 rebounds, at 2.8 assists kada laro, habang nakapag-shoot ng 42.5% mula sa 3-point range. Malinaw na maaari siyang maging isang mahusay na contributor sa isang nakikipaglaban na koponan. Isa sa mga perpektong koponan para sa kanya ay ang Golden State Warriors.
Dahil sa nakikita ang kanyang kakayahan sa labas ng arc ay napakaangkop sa team sa tabi ni na Stephen Curry at Klay Thompson. Bukod sa kanyang 3-point shooting, isa sa pinakamagandang katangian ni Buddy Hield ay ang kanyang tibay. Sa katunayan, makatarungang sabihin na si Buddy Hield ang ultimate NBA Ironman, dahil 3 laro lang ang hindi niya nalampasan sa kanyang 7 taong karera noong February 2023. At tanging 3 laro ulit matapos iyon. Siya ay na-miss ang 2 laro noong Nobyembre 2017 dahil sa ankle injury. At na-sideline siya para sa 1 laro dahil sa sakit noong April 12, 2021. Napakahalaga ng tibay para sa sinumang manlalaro at nga franchise. At iniisip ng maraming tao na ito ang pinakamahusay na kakayahan na maaaring taglayin ng isang player. Dahil sa huli, ang kakayahang maglaro sa napakaraming laban ay napakahalaga. Dahil ang talento ay hindi gaanong mapapakinabangan kapag ang manlalaro ay hindi maaaring maglaro ng tuloy-tuloy dahil sa isang karamdaman or injury. Kung makukuha ng isang koponan si Buddy Hield, makakakuha sila ng isa sa pinakamahusay na 3-point shooters sa liga at isang manlalaro na palagi nilang maaasahan. Kahit na siya ay malapit nang magtapos ang kontrata, si Hield ay mahalaga pa rin at sulit sa kahit saan mang NBA teams. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, maaaring napakalapit na ni Dwight Howard sa kanyang pagbabalik sa NBA, at ngayon bilang miyembro ng Golden State Warriors. Matapos magkaroon ng naka-schedule na pag-eehersisyo si Howard sa prangkisa, iniulat muli na siya ay dadaan pa sa mas mabigat na workout kasama sina Draymond Green at Chris Paul. Ngunit si Green ay pinahayag ang kanyang pagkadismaya sa paglabas ng balita. One day, everything won't leak. One day, good for you by the way Jason. But one day, everything won't leak. I have a dream, ayon kay Green. Ang mga balita ay lumalabas sa NBA sa lahat ng oras, ngunit ang mga manlalaro ay hindi madalas na pinapakita ito sa social media. Napakaraming bagay na ang hindi inilabas anuman tungkol sa mga private workout, sa kadahilanang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ibang rival team. Sa kanyang post, hindi sinasadyang kinumpirma ni Green na ang veterano ay tuluyan ng pumirma sa Golden State. Mukhang ito ay tinatagong bagay. Bago pa man ang pagkakataong anunsyo para kay Howard na pipirma na ng deal sa franchise. Ano nga ba ang maidagdag ni Dwight Howard sa Warriors? Hindi pa rin napupunan ng Golden State ang butas sa gitna sa kanilang roster. Si Kevon Looney ang tiyak na opsyon, at kinuha nila si Dario Saric sa free agency. Ngunit kailangan mo ng karagdagang paniniguro sa tungkuling iyon. Si Howard ay isang ganap ng magagamit bilang pangatlong pagpipilian sa center position at magbibigay ng alternatibong estilo kumpara sa paglalarong ginagawa ni Saric. Si Howard ay isang ganap ng magagamit bilang pangatlong pagpipilian sa center position at magbibigay ng alternatibong estilo kumpara sa paglalarong ginagawa ni Saric. Habang si Saric ay isang switch shooting big man, si Howard ay magbibigay naman ng rim protection at rebounding, sa antas na hindi kayang gawin ni Saric. Ito na sana ang ika-20 season ni Howard sa NBA kung nakapaglaro siya noong nakaraang season. Ngunit kahanga-hangang makita si Howard na mayroon pa ring pagkakataon na makapasok sa NBA sa kanyang ika-year 20 sa kanyang karera. Inakala ng mga tao na siya ay tapos na noong 2018. Pagkatapos sa sunod-sunod na mga pinsalang natamo nito sa kanyang likod na siyang umagaw sa kanyang kalakasan. Maaari pa rin siyang makapagbigay ng ilang rotational minutes at ito ay magiging interesado kung paano siya nababagay sa mabilisang opensa ng Warriors. Dahil nakuha rin ng Warriors sina Chris Paul at Corey Joseph, mukhang may matinding sandalan talaga ang Warriors na dumagdag ng veteranong sentro sa summer na ito. Sila rin ay mayroong sapat na young players. Kaya ang mix na ito ay maaaring humantong sa isang interesadong season para sa Warriors. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.